Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ito ay chapter 1 ng How to Succeed as an Online Learner, focusing on the discussion of learning, readiness, and mindset. So ano-ano ang kailangan mo bilang isang online learner para magkaroon ka ng skills in learning, readiness, and mindset? So ito yung una. You need to understand the online learning environment. So yung pag-understand kasi ng online learning is a very, very deeper idea bilang isang online learner, or mostly sa mga nag-aaral talaga mahirap siyang intindihin kasi ang online learning is a self-directed learning. So self-directed learning means mas may responsibility ka as an online learner, as a learner, na dapat ikaw ang matuto, hindi yung professor mo or instructor mo ang kailangan mo itulak para turuan ka. So online learning is self-paced kasi. Self-paced means tinuturuan mo yung sarili mo. So ibalik natin yung process na sinabi ko doon sa main video, which is ang method ng online learning is about or is ito yung una, either by reading, writing, or listening. Next is about understanding, kung ano yung narinig mo, nabasa mo, sinulat mo. Next is applying it to a scenario or a real world happenings. Fourth step niyan is you verify the knowledge. You verify your understanding kung tama ba yan o mali. Saan ka ba sa part na yun? So yun yung very important learning about dyan sa being ready and to have the mindset para sa isang online learning journey para mag-succeed ka naman as an online learner. Next is digital interaction. So ang digital interaction kasi, kaya nga online learning kasi mostly doon ka sa online learning platform, either from video conference, from email, from ebooks, or from mga online reading tools, mga ganun, online exams, mostly dyan. So, hindi ka nagkakaroon ng physical interaction. Kung magkaroon ka man ng physical interaction, baka ma-meet mo lang yung friend mo, na kaklase mo sa online din, or ma-meet mo yung acquaintances mo na galing ibang lugar na nag-online din. Yun lang ang physical or face-to-face interaction doon. Pero wala siyang like sa classroom na pwede ka mag-raise ng hands na physically na sasagot ka, tatayo ka talaga, pupunta ka sa board. So sa online, hindi. Mostly digital interaction lang. Next is the flexibility with the structure. Yes, kasi nga ang online learning is a very flexible structure nga. So bakit siya naging flexible structure? Kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Basta may internet connection ka lang. And ngayon, meron na mga type ng online learning process na pwede ka na matuto offline. So, pwede mo na siyang basahin kahit naka-offline ka, kahit hindi ka connected sa internet. So, depende kasi yan sa process din, and kailangan mo lang maging flexible. Isa pang flexibility is sa online learning, hindi siya kagaya ng face-to-face na may fixed hour ang class. So, pwede mo siyang pag-aralan kahit anong oras, basta convenient siya para sa'yo. So, yun yung kagandahan sa online learning. And ang most important part ng online learning or most important factor is ang technology kasi sa online learning serves as the bridge. Bridge kanino? Ikaw to, online learner, at ito yung institution. So ang institution will never be able to deliver the online learning services kung wala yung technology in the middle. So technological upgrade is a very important factor. Technology is one of the most important factor sa pagkakaroon ng effective online learning ng isang institution. Ipapasa mo yun as a process doon sa online learner. So always remember yan. Ang face-to-face, hindi mo masyado kailangan ng technology kasi you are facing the person. You are listening to the physical lecturer or instructor mo, professor mo. Unlike sa online learner, pwede ka manood lang sa professor mo na nagkaroon ng video recording or virtual class. Hindi mo siya natatouch physically kasi nakikita mo lang. So, yun yung pinagkaiba dyan.
So, ang magiging tips ko lang sa'yo kung ikaw sakali ay mag-undergo ng online learning, para magkaroon ka ng digital readiness, kailangan mong i-check itong mga to. So, una, internet connection. Kailangan fast ang speed niyan. Kailangan hindi naglalag. Kailangan kahit umakyat ka ng Mount Everest, malakas pa rin ang connection niyan. Hopefully, nag-yellow pa naman doon. So, yun yung some examples lang pa. Huwag namang umakyat talaga doon. Next is exploring kung ano yung mga better course platforms or mga online platforms. Kailangan malaman mo lahat yan. Kasi ako, marami akong alam na platform kasi marami na akong dinaanan na school. And another one is online applications. Kailangan alam mo lahat yan. So, Microsoft, Word, Excel, kailangan alam mo yan, PowerPoint, OneNote na nga lang hindi ko pa nagagawa eh. So, yun na lang yung kulang. Kung ikaw ay nagtatrabaho, much better kasi kung meron kayong mga online platform sa iyong work or sa iyong workplace, mas mabilis kang matuto ng online platform sa isang institution or sa LMS nila. Next is, kailangan mong i-check kung saan ka makakahanap ng quieter place or tahimik na lugar. Other kwarto. So, ngayon nag-vlog ako. Andun yung mga kasama ko sa bahay sa baba. So, ako lang mag-isa dito sa room. At yan, nilagay ko yung display dyan sa likod kasi kailangan ko ng kulay sa dingding dahil kulay white lang siya. So, nadamay pa yan. And, next is, kailangan mo matuto ng basic troubleshooting. So, maraming estudyante actually, based on my experience with AMA-OED, may estudyante na sabi na, hindi ko makalagin sa aking account, sabi niya, incorrect password, hindi na alam paano i-resolve, hindi ko alam kung nasaan yung help desk ng school. So, kailangan mong i-explore yung LMS ng isang institution bago ka pa mag-start sa kanila. Kasi pag ganyan, mauubos lang ang oras mo dahil kakahanap ng solusyon sa problema na hindi mo pinag-aralan in advance bago ka pa man sumugod dyan. So always remember, as an online learner, kailangan ready ka as always. So, kasi, kung hindi ka ready sa mga ganyan, masasayang ang oras mo kapag nagkaroon ka ng problema on the process itself. So, yun lang yun. So, next dyan is, dito tayo sa number 2, sa learning readiness and mindset, which is growth mindset for digital education. So, ano yung growth mindset na yan? So, ito yung meron sinasabi. So, a growth mindset is a term popularized by psychologist Carol Dweck, means believing that intelligence and ability can be developed through effort, feedback, and learning rather than being fixed traits. Yes, it is really true kasi hindi naman talaga fixed rates ang learning. Ang learning is changing every now and then. So parang technology lang din yan, nag-upgrade every now and then. Parang tao lang din yan. Kung ipinanganak ka na, ano ba yung Gen Z, Millennial, mga example. So Gen Alpha, mga ganun. So yun yung very important thing na kailangan meron kang growth mindset in terms of learning about technology pag ikaw ay isang online learner. Hindi yung sabihin mo na, ito lang yung alam ko, okay na yan. Bahala na si Batman kung bukas magka-problema ako, hindi. Kailangan itulak mo yung sarili mo na magkaroon ka ng advancement ng iyong skills, ng habits, ng learning about technology. So, yun yung a very important factor dyan. Another thing to consider as a growth mindset is ini-embrace mo yung challenges as opportunities to develop or to improve. Kasi ang part dyan is, yun yung na-mention ko sa main vlog nito na procrastination. Kasi procrastination sometimes is a part na doon ka na magsusurrender. So, yun yung nakinig ka na sa negative part of it instead of thinking it as positive way to succeed kung anong journey man ang dinadaan mo sa iyong online learning process. So, yun yung very important dyan. Next is you embrace the feedback. So, whether it's a constructive feedback, it's much better, yes. Pero most ng mga feedback kasi is makakasakit talaga. So, kailangan ready ka to accept it. Kasi kung hindi ka ready,
hindi ka rin mag-grow. So, yun ang very important part dyan. Just like ako, nag-online learning ako. Ang unang sinasabi, ay, naku, Ronel, hindi ka magsasucceed dyan kasi ang online learning is something like, dummy lang yan, wala namang silbi yan. So, again and again, kailangan very strong ka at buo yung decision mo na mag-undergo dyan kasi maraming tao ang mag-go against dyan. Bakit? Kasi hindi nila gusto na umangat ka compare sa kanila. Hindi nila gusto na mag-improve ka. Gusto nila andun ka sa baba at sila ang nasa taas. Maraming taong ganyan. Maybe, meron namang tao na very happy sa ginagawa mo pero 1 in a million or 2 in a million lang yan. Very rare. Lahat ng tao pag sinabing online learning mula noon, kahit hanggang ngayon meron pa rin yan na wala daw gamit yan. Merong gamit. Basta alam mo lang kung paano siya gawin, intindihin, i-apply, at i-verify kung ano yung natutunan mo. So, yun lang yun. Next sa growth mindset is persist to technical or motivational setbacks. So, ano yung mga yun? So, technical glitches or isolation are common in digital learning. Yun yung very important. Kasi, paano kung nagkaroon ka ng problema sa iyong learning platform? So, marami akong nasalubong na ganyan on my process of learning with AmaOED. Kasi sabi nila, titigil na daw sila kasi naghang ang platform, kasi hindi nila alam. So, ako, nung naghang ang platform, alam ko na paano i-resolve yung webpage kapag nag-blurred or nag-white lang yan. Alam ko na anong gagawin ko. So, bakit pa ako maghahanap ng kung ano-ano? Bakit ka pa magra-run kung saan-saan? Kung alam mo naman na. So, yun yung very important na iba ang may alam doon sa nag-stuck ka lang at inasa mo lahat sa kanila. Kasi, again and again, i-remind ko, ang online learning is about ikaw na estudyante, ikaw na online learner, kung gaano ka ready or gaano ka ready to take the full responsibility of your learning journey. Kasi ikaw ang mas more responsible dyan, hindi yung institution. So, yun yung process ng online learning. Yun yun. Next is, it is about growth mindset also is about celebrating progress, not perfection. Yes, kasi wala naman nagiging perfect sa pag-aaral or sa pag-i-educate ng sarili mo. Kahit naman ako, hindi ako perfect. So, although marami akong nalalaman sa education, marami akong alam sa learning, hindi naman lahat is perfect. Marami kasing tao na, ito yung totoo ang education kasi, ito lang, basahin ko. Meron akong sinulat dito eh. So, ito yung sinulat ko. I-share ko rin ito sa screen. Ito lang. Basahin ko ng buo. Kasi ito ay shinare ko noong nagtitrain pa ako. Something about, hindi siya development eh. Professional something yun yung training ko. So, ito yung sinulat ko. Dahil shinare ko yan. Dahil para matutunan ng mga employee, ng mga colleagues ko sa company, kung ano yung dapat, ano ba talaga ang purpose ng education. So, ito yung purpose ng education para sa akin. Education is not just simply a process of learning, it is also a form of awareness. Having a good education is not just achieving or becoming higher in the societal form, but it is merely understanding better on what you can do lesser. So, yun yung sinulat ko. And nung in-improve ko kasi yan, ito yung nangyari dyan. So, ito yung naging final na saying. Kasi binuo ko yan dahil para to say na ako ay as an educated person, hindi ako dapat nagmamalaki or hindi ako dapat hindi ko dapat sinasabi na hindi kaya ng ibang tao yan. Kaya ng ibang tao yan. Kasi ang education nga is not just a learning but it is an awareness. So doon ko rin nakuha yung part na ano ba ang meaning talaga ng stupidity? Ano ba ang ignorance? Kasi mostly lang sinasabi ng mga tao, pag hindi mo alam, stupid ka na. It's a big no. Kasi ang stupidity is defined dapat talaga na, for example, ako alam ko na. Tapos kunwari hindi ko alam, yun ang stupidity. Kasi bakit niloloko ko yung sarili ko, sinama ko pa yung ibang tao. Yun ang stupidity.
Ang ignorance kasi is lack of awareness lang yun. Pero pag sinabi mo ignorante, hindi stupid yun. Hindi lang talaga niya alam. Sadyang may mga tao na ganun. Kailangan alam natin gamitin kung anong pagkakaiba niyan. Kasi ang ignorance, pwede mo pang masolusyonan yan. Pero ang stupidity, it's a very, very bad attitude. Kasi ang stupidity is developed by a person. Ang ignorance is affected by many factors. So yun. Pwedeng societal, pwedeng family, pwedeng based on the process. Marami kasing nakapalibot dun. Pero ang stupidity, it's not same as ignorance na maraming factor. Pwedeng ako lang nag-practice niyan kasi. Ganon. Pwedeng ako lang ang gumawa niyan. Ako lang ang practice niya sa sarili ko na gusto ko lang ganon ako. Pwede kasi siya nagiging choice. Marami akong taong ganyan. Kilala ko yung mga tao na mga ganon. Kasi ang example kasi ng stupidity sometimes, meron yung sinasabi nila na lalo sa mga nagtatrabaho, alam ko yan kasi matagal na ako dito, pero pag pinagawa mo hindi niya alam. Yung stupidity ang tawag doon. Yun yung stupidity. Always remember, maraming tao na sinasabi na, naiintindihan ko na yan, pero bakit pinapaalala pa rin sa'yo? Ay, stupidity ang tawag doon. Based on the actions, based on the factor, based on the feedback of a person, pwede mong masabi na stupid siya. So always remember yung mga words na yan kasi maraming tao nagkakamali sa paggamit niyan. So although yung meaning niyan is a very bit different, pero ang gamit niyan hindi talaga ganun. So yun yan. So ito yung final na ginawa ko na kasi hiniwalay ko kasi ito. Ito siya. So yun. Yun na. Okay. So ito yung pinaka-final na. Education is more than the acquisition of knowledge. So, hindi lang siya acquisition of knowledge. Higit pa doon. It is the cultivation of awareness. So, gaano ka ba ka-aware dun sa in-acquire mo na knowledge? Yun ang education. A good education is not about attaining higher social status. So, maraming tao na ganyan dahil educated ka na, mas mataas ka na. Sa akin, hindi. Ang pagkakaroon ng mas mataas na education means I can empower more people. Yun yung para sa akin. Ulitin natin lahat. Okay, ulitin na lang. Education is more than the acquisition of knowledge. It is the cultivation of awareness. A good education is not about attaining higher social status, but about gaining a deeper understanding of how to live with humility and restraint. Yes, kasi explain ko na lang again. Ang education is not just achieving or attaining or acquiring the knowledge. More than pa doon. It is being aware kung ano ba talaga yung in-acquire mo. Kung para saan ba yan. Kung ano ba ang gamit ng mga yan. Yung a good education is not just about attaining a higher social status. Kasi maraming tao na dahil edukado na sila, feeling nila, mas mataas na sila, pwede na silang mang-apak, which is very wrong. Ang pagkakaroon ng education sa akin, ng higher education, means I can empower those people, I can encourage yung mga lower people na work hard din, i-pursue na magkaroon din ng education. Kasi kapag educated ang nasa paligid mo at nagkaroon ka ng na-encourage mo yung ibang tao, which means you are a good educator yun. Yun yung tawag doon. Hindi lang siya about gaining a deeper understanding, but having a good education kasi, or a higher education means kaya mong mamuhay with humility. Humility means honest. So, commercial break, kasi nalaglag yung aking isang frame. So, humility means, yun yung person na, parang ako, example ko na lang ako. I hold a master's degree in engineering management. Pero pagdating dito sa bahay, hindi ko yung dinadala. Yung ranking namin sa bahay, parents is parents, siblings are siblings. Hindi ko sinasabi na dahil may master's degree ako, hindi ako gagalaw dito. Gagalaw pa rin ako. Kasi hindi ko iniisip na mas better ako sa kanila. Kasi humility means
being humble or being the truest person, or yung ano kasi yun, paano ko siya in-apply is about ganito. Kahit mataas ang pinag-aralan ko, bumabalik pa rin ako dun sa true essence or base ng pagiging ako. So kung ano ako na lumabas sa bahay, naglilinis, nagwawalis, naghuhugas. Hindi lang ako nagluluto kasi hindi talaga marunong yun. Nagliligpit pa ako ng higaan, tumutulong maglaba. Kahit na ganito na ako ngayon, tumutulong pa rin ako. Napag-uutusan pa ako bumili sa tindahan. So, yun ang humility. Example lang yan. Hindi ako nagpapaka-hero or nagpapaka-dakila na magsabi na, oh, master's degree ako, hindi ako pwedeng gumalaw dito kasi mataas ang pinag-aralan ko. Never. Hindi ako nagmamataas sa mga relatives kasi ang purpose ng education ko, sinasabi ko nga lagi, is to empower or encourage the other generation na mag-work hard para din maka-achieve sila ng education nila, ng mga magandang education. Ang restraint naman is about self-control. So, rather than becoming barbaric, ang pagkakaroon ng education, dapat alam mo na is control yung sarili mo. Alam mo paano mag-encourage ng tao. Alam mo paano mag-control ng emotion ng iba. Kahit na alam mo na nasa bingit na ng alanganin na siya. So, yun. For example, may umiiyak dahil nakipagtalo sa ganito. Alam mo na dapat paano pakalmahin yun. Yun ang education. Yun ang restraint. Kasi ako, based on experience na maraming taong nagtatalo sa paligid ko, lagi ko sinasabi niya, kaysa nagtalo kayo dyan, pag-usapan niyo na lang kung paano kayo mag-meet at the center. Hindi yung tama ito, tama yan. Hindi yon. Kasi bakit? Importante na pag ginamit natin ng education or level of education into building much better things around us, it is better na mag-appear into very good and very long-term solution sa paligid man. O kamag-anak mo man yan, sa loob ng bahay, sa katrabaho. Yun yung very important factor sa mga gagawin mo bilang educated na tao. So always remember na ang pagkakaroon ng education is hindi pang-aapak, kundi pag-encourage at pag-empower sa mga kailangan mong ma-empower para magsikap na maging educated and maging aware din sa buhay nila. So, yun yun. So, third part nito is about overcoming procrastination and distraction. So, yun na yung partial na dinidiscuss ko about education. Ito yung partial niya. So, ilalagay na natin or discuss na natin dito yung strategies. So, strategies is how you create a dedicated learning space. So, yun yung related din doon kung dapat silent siya, dapat alam mo kung kailan ka dapat mag-aral, kung kailan walang ingay, walang istorbo. So, yun yung isa sa mga factor dyan. You set a realistic goal. Yes, realistic. Hindi sabihin mo na gusto mo matapos yung online learning na enrollment mo for within 1 week. Kung meron kang walang subject, paano mo matapos ang 1 week? So, kailangan realistic. So, kung meron kang 98 days in enrollment, let's say sabihin mo ng 100 days, so, i-divide mo yan. Base lang doon. Kung gusto mo naman mas early doon, huwag mo masyadong bawasan yung target. So, yun yan. Kasi nga kaya binigyan ka ng 98 days enrollment. Sama o ed yun na. Sa ibang school, depende yan sa subject or number of course na naka-enroll. So, nung nag-masters ako, ang isang subject is a minimum of 45 days. Yung iba, 55 days. Depende sa lawak ng discussion na gagawin mo. So, yun yan. Use time blocking or the Pomodoro technique. So, Pomodoro technique, hindi ko masyadong ginagamit yan kasi nga nawawala ako sa focus. Pero, kung ikaw ay kailangan mo ng halimbawa, ngayon, uupo ka ng 30 minutes, kailangan mo tumayo maglakad ng 5 minutes. So, kailangan gawin mo para hindi ka mawala sa distraction. Or, hindi ka mawala sa focus pala. So, hindi distraction yun. Na-distract ka na tuloy pag ganun. Next is limit digital distractions. So, kailangan mo nalilimitahan ng iyong pakikipag-usap sa chat or video calls kapag ikaw ay nag-online learning. Kasi, it's a very, very
destructive process din kapag ganun ang gagawin mo. So maraming hindi natututo dahil dyan. Another one is you find accountability partners. So accountability partners is yun yung nag-aaral ka na may mga kasama kang responsible student din. Hindi yung puro na lang pasarap sa buhay ang gagawin. Kahit naman mag face to face ka kung ganun din ang kasama mo na hindi naman serious, na wala rin naman pakialam, there's no point. Pareho lang yan. Next is reward yourself. Saan mo i-reward ang sarili mo? Dun sa mga small goals na na-achieve mo sa iyong pag-aaral. Kung naka-achieve ka ng, for example, sabi mo na natapos mo yung test ng imbis na 1 hour, natapos mo lang ng 30 minutes. So, mag-reward ka sa sarili mo. Pwede mong mag-watch ka ng at least a bit ng favorite show mo within the next 15 to 20 minutes and saka ka babalik ng study, or bigyan mo yung sarili mo ng magandang snack, i-treat mo yung sarili mo, pwedeng ganon. So, yun. So, ang pinaka-key kasi ng removing distractions is kung paano mo i-manage yung environment mo para mag-stay motivated ka sa iyong learning process. So, yun yung way dyan. So that's the end of this vlog about learning readiness and mindset at kung paano ka mag-succeed sa iyong online learning process as an online learner. So thank you for watching. See you on my next vlogs on online education. Bye!